Simula na po ngayong gabi ang ating siyam na araw na simbang gabi. Itaas po ang mga kamay ng mga papaltos. At hindi tatapusin ang siyam na araw. Mga ningas kogon at hindi tinatapos ang sinisimulan. Kaya itanong nyo dyan sa katabi nyo, bakit ka nandirito? Ano ang pakay mo? Merong bibingka sa labas? Puto bongbong ba? O kaya sa umaga merong libreng arroz caldo. Tradisyon na natin, mga Pinoy, etong simbang gabi, hindi nyo po makikita ito sa ibang bansa. Ngunit napakasaya dahil si Santo Papa ay pangungunahan ng simbang gabi sa mga Filipino communities sa Rome. Palakpakan natin ang mga Pilipino. Nagpapahayag lamang ng malalim nating pananampalataya na dapat paghandaan natin ng siyam na araw, ang haba, ang pagdating ng ating Panginoong Jesus sa mundo. At dahil dito, it helps us to stay focused and connected with the very center and reason for the Christmas season. Sino ba? Sino ba ang sentro ng Christmas season? Hindi kayo sumasagot. Kayo ba? Ano ba ang sentrong alam ninyo sa Christmas na ito? Regalo nyo ano? Mga kabataan, nakala mo kung mag-demand, Dad, on Christmas, what is your gift to me? Mga pamangkit ko, gusto kong ba yan? Kayo bang may birthday? Hindi kayo ang sentro. Ang sentro ay Bakit baka na hindi kayo nag-toothbrush? Dapat malakas. Ang sentro ay dapat po ipaliwanag natin sa ating kabataan. Bawat Christmas, hindi sila ang sentro. Kung si Kristo ang sentro sa lahat ng inyong nakikitang palamuti dito, sa tingin ninyo, alin ang pupwedeng magsimbolo sa sentro ng Christmas? Christmas tree, kakahilo. Regalo, hindi yun, yung mga pupunta naman lahat sa iyo yun. Christmas song, wala, inuso na ni ano yan. Sino? Christmas song, sino? Hindi nyo alam? Sino nag-uso ng Christmas song September pa lang? Alam niyo naman pala eh. Siya ba yung sentro? Christmas songs? Hindi yata. Parang emosyonal, pang mag-irog ang tono. Para sa akin, ang magandang magsimbolo sa sentro ng ating Christmas celebration ay ang parol. Almost lahat sa mga bahay-bahay meron parol. Sa ibang bansa, ang mga Pilipino may parol na nakasabit. Alam niyo ba yun?
in different sizes and different colors. Ang kanilang kinang, mga glitters and blinking lights ay nakakapukaw ng pansin ng atensyon natin and fill us with awe and wonder. Ang parol din po ay napakaganda at angkop na simbolo ng Adbyento. Nasa Adbyento pa lang tayo. Ilan ba yung nasindihan dyan? 3 pa lang. Meron pang isa. It reminds us to be vigilant. Huwag tutulog-tulog. No? Kinakailangan gising ka parate. It is a device, yung parol na yan, that helps us to be ready, like those burning lamps spoken of in the Gospels as we welcome the coming of the light in our lives and in the world. At si Juan Bautista, mga kapatid, ang unang naging burning lamp. Narinig ninyo sa nabasa ko kanina, nakagaya ng parol who sheds light to those around him. Ngunit, ano pong ibig sabihin ng burning lamp that shines for others? Let us remember that a lantern or a lamp does not give light to itself. Pag nakakuha ka ng lantern o parol, anong gagawin mo? Sisindihan mo, di ba? Merong sumisindi muna sa kanya. Noong panahon ng aking mga lolo, lampara lang ang kanilang lantern, no? Sinisigaan ng posporo. Ngayon, sinasaksak na sa kuryente. Meron pang wifi para mapalit-palitan mo yung kulay. Di ba? Si Juan ay shining lamp dahil ang buhay niya ay deeply connected kay Jesus na source ng lahat ng ilaw, the true light which enlightens everyone. Kaya ang preaching ni Juan at ang kanyang uri ng buhay ang siyang burning brightly dahil his whole life was lit and sustained by the fire of God's love and truth. Ang kanyang katapatan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos and his zeal to preach the message of repentance and conversion was powered by God's grace. He bore testimony in word, example, and apostolic action, illuminating minds and hearts in order that others can see Christ vividly and believe in Him. Tulog na kayo. Alam ko. Tulog na ba kayo? Mga kapatid, kagaya ni Juan, ang ilaw ng ating mabuting halimbawa at ang ating tamang pagtuturo o doktrina ang siyang mag-aakay at magsisiga sa ating kapwa patungong pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Narinig nyo? Ulitin ko. Sa inyo raw halimbawa ang magsisiga sa ating kapwa upang mapatag ang kanilang mga gawa, lalong-lalo na yung mga nabubuhay sa bako-bako. Many years ago, hanggang alas 9 tayo, ano? Many years ago, merong isang patalastas sa TV. Ay, hindi ko alam kung bakit ngayon wala na. Ang ganda-ganda nung patalastas na yun. Alam niyo yun eh. Yung walang salita, yung
mag-ina, tapos bitbit niya yung kanyang anak, tapos tumatakbo, ang haba ng pila, tapos biglang sumingit yung nanay sa pila. Yung anak nakatingala sa kanya at nasa telebisyon ang anumang maling ginagawa ng mga matatanda ay nagiging tama sa mata ng mga bata. Sa kasamaang palad, mga kapatid, malungkot na katotohanan na karamihan sa ating tinaguriang Katoliko sarado ay bigong sumunod sa ating misyon na ibahagi si Kristo sa paraan ng pagsasabuhay. Marami sa atin nahihiyang makutya. Marami din sa atin takot kasi baka hindi mapabilang, wala siya pag naghatian na ng mga nakaw sa kabal ng bayan. And they remain indifferent in professing their faith in the midst of evil. Mga iba naman ay lukewarm, mga walang pake, mga manhid na. Pisilin mo yung pisngi mo, manhid na ba yan? Towards the observance of the moral teachings of the church. At marami din ay tuluyang detached na ang kanilang puso kay Kristo and disconnected their minds from His divine plan. Pinahintulutan na si Satanas na angkinin sila. Ang lahat ng aking mga halimbawa, mga kapatid, ay dahil po we have lost our spiritual brilliance and we are burned out at ayaw na muling pasigain tayo ng Espiritu Santo. We cannot expect to burn nor shine if we are not connected to the source of fire and light, that we cannot illumine paths and lead others to God without being close to the giver of light. It is therefore important, my dear friends, during these Advent days, that we celebrate, before we celebrate our bang, let us make serious efforts to prepare the paths of the Lord by purifying our minds, our words, and our deeds. Let us clear the obstacles brought about by sin, which blocks off our union with God. At sana maging mga parol tayo sa iba, sa kapwa, sa kasambahay, at sa sanlibutan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.